tumahimik na rin yung relationship namin ni Ina, which is good. Buwan ng Hulyo ng nakaraang taon nang mabalita ang hiwalayang Mark Heras at Ina Asistio. Noong una ay pilit na umiwas ang aktor na magsalita hinggil sa issue, but it was Ina who first confirmed the rumor to the press. Their 5-year-old romance has ended. Taong 2007, nang magsama sa GMA soap ng mga mata ni Angelita sina Mark at Ina. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa hanggang sa mabalitang nililigawan ng nooy 22-year-old actor ang 16 anyos na si Ina. By January 2008, the two have officially become an item. Masarap lang yung feeling and happy kami together kung ano yung meron kami ngayon. Kasi po yung family ko tsaka ako, mas gusto namin na kinikilala yung tao kaysa, alam mo yun, kaysa makinig kami sa kung ano man sinasabi ng ibang tao. So, nung mas nakilala namin si Mark, mas na-appreciate namin kung ano talaga yung totoong Mark. Hindi yung nababasa lang sa kung san-san, yung mga, yun, playboy, mga ganun. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, hindi rin naging ligtas sa mga intriga ang relasyon ng dalawa. Isa na rito, ang lantarang pagtutol ng ilang fans ng aktor sa relasyon ng kanilang idolo kay Ina. Nag-text sa akin na sobrang nasasaktan na siya, minsan gusto niya na pumatol. Pero sinasabi ko sa kanya, Han, wag mo na lang patulan. Kasi talagang, hindi mo naman pwedeng i-please lahat ng tao eh. Sabi nila na, nung naging kami ni Ina, nawala yung career ko, hindi naman po yung dahilan. Kasi, meron kaming kanya-kanyang showbiz path eh. Despite the intrigues, nanatiling matibay ang relasyon ng dalawa until early last year nang mabalitang nagkakalabuan na raw ang mga ito. Ayon sa balita, nawawala na di umano ng oras ang aktor kay Ina na inamin naman ni Mark sa panayam ng Star Talk. Talagang nawalan ako ng time for Ina dahil po nag-start yung bago naming soap ni Kylie. Tapos medyo naghahabol kami sa taping. So almost every day kami nagkatrabaho. Pero so far, okay naman po kami. That same week, lumabas sa Philippine Daily Inquirer ang isang panayam kay Mark kung saan sinabi nito, and we quote, "I see myself settling down with her, probably when I'm 30. Now she's only 21 and is still too young." Unquote. Idinagdag pa ng aktor, and we quote again, "I honestly don't know. I'd be able to move on if Ina and I ever break up." Unquote. 4 na buwan matapos ang nasabing panayam, Ina and Mark would call it quits. This time, it was official. This time, it was really over. Maraming espekulasyon ang lumabas matapos maghiwalay ang dalawa. Ngunit sa kabila ng mga chismis, nanatiling tikom ang bibig ni na Mark at Ina sa tunay na dahilan ng kanilang breakup. Mga haters sa mga bashers, wag yun lang kaming pakialaman ni Ina. May sarili kaming isip. Basta we're both happy at kami lang may alam nung buong katotohanan. So, thank you please. Pakirespeto na lang yun. Sa kabila ng pakiusap ng aktor, hindi pa rin ito tinantanan ng chismis at intriga. November 2013, lumabas ang isyong nakabuntis daw si Mark at ito umano ang dahilan ng breakup nila ni Ina. The actor immediately issued a denial and the rumor died a natural death, or so we thought. Last February 4, 2014, muling nabuhay ang chismis. May anak na raw sa pagkabinata si Mark at suportado pa niya ito. Katulad noong una, itinanggi ito ng bad boy ng dance floor. Ngunit sa pagsasaliksik ng Star Talk, may nakalap na mga impormasyon ng programa na taliwas sa mga naging pahayag ng aktor. Ayon sa aming source, isang senior handler ni Mark ang nabuntis nito noong nakaraang taon. Nagsilang raw ang 32 anyos na babae ng isang healthy baby girl last November. Idinagdag pa ng source na inako naman ng 27-year-old na si Mark ang kanyang responsibilidad sa bata. Sa katunayan, kasama raw niya ang baby noong nakaraang Pasko. Sa paglabas ng mga impormasyong ito, ano ang reaksyon ng batang aktor? Aminin na kaya nito ang kanyang pagiging binatang ama? Ang di dapat palampasing reaksyon at pinakamatitinding revelasyon ni Mark Heras. Okay, magandang hapon Mark. Unang-una, saludo kami sa katapangan mo dahil you decided to come forward at pag-usapan ang isang isyong medyo matagal nang pinagbubulong-bulungan sa industry, no? So, this afternoon sa Star Talk, you have a confession to make. Yes po. Magandang hapon po, Tito Ricky, Tito Butch. To tell all. So,
Anong gusto mo reaction? ikumpisa Anong na gusto mo ngayon? ikumpisa ngayon? Okay po. Una-una po, first time ko sasabihin to sa buong tao, sa media, sa TV. Meron na po akong anak. She's a girl, 3 months old. Siya po yung first baby ko sa buong buhay ko. Yun po yung gusto kong sabihin sa lahat ng tao. Yun po yung gusto ko aminin. And her name is? Ada. Pero, Ada because, Ada meaning first baby girl. yun ang kalugan ng Ada. No? Pero Mark, hindi kayo nagsasama ng mother ng baby mo? Hindi po. So, pagkaintindi ko, older than you, yung mother ng baby Apo. mo. 5 years. You are 27? Apo. Oo, 28. So She's, She is- she's 32. 32. Okay. So, may balak ba kayo magsama? Actually po sa ngayon, ang napag-usapan po namin, kailangan naming magtulungan para sa baby, para supportahan yung bata, para mapalaking maayos yung bata. At lahat po ng pinag-uusapan namin is tungkol sa baby. Tsaka na muna sa amin yung kung ano yung mangyayari sa amin someday or kung ano man. So, Mark, kasi kung babalikan natin, ititrace natin yung mga nangyari. Si Ada is now 3 months old. Okay, so when she was conceived, ibig sabihin, kayo pa ni Ina nun. So, ito, diretsuhan natin sabihin, were you unfaithful that time? Actually, Tito Butch, alam ko yung pagkakamali ko. I said sorry to her family. Alam ko yung nagawa ko ng mali. Alam ko malaking kasalanan yung nagawa ko. Pero, andyan na yung baby eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kalimutan ko yung baby, piliin ko sila, di ba? Dugo ko yung bata. Anak ko po yun. Ako yung daddy. Alam ko, galit sila. Alam ko, nasaktan sila. Kung hindi man nila matanggap yung sorry ko, syempre po, wala po akong magagawa doon. Pero, ayun po, kung sana maintindihan nila yung sitwasyon ko, tao lang din po ako. Nagkakamali rin po ako. Inaamin ko naman po na malaki yung kasalanan ko. So, Mark, yung bang dahilan ng paghiwalay niyo? Hindi naman po. You are making these confessions. Bakit ngayon lang? Kasi po, Tito Butch, siyempre, artista po ako. Una-una, pag nalaman ng tao na meron kang anak, di ba, siyempre, maapektuhan yung trabaho mo, yung buhay mo, yung karir mo. Pero by this time kasi kaya ako naging matapang kasi sawang-sawa na ako mag-deny eh. I'm very proud of Ada dahil siya po ang aking first baby girl. Kaya po ako umaamin ngayon sa harap ng maraming tao, sa studio, sa TV, sa media, para po matigil na yung kakatanong nila sa akin tungkol sa baby. So, Mark, alam maraming katanungan sa isip ng manood, no? Unang-una, ang mom ng baby is older than you are. At saka she's a professional and you work together, no? Yung nangyari ba, yung pagkaroon ng baby, mutual decision nyo? Napag-usapan nyo na ganito, ganyan? Ang napag-usapan namin talaga ngayon, it's all about the baby. The future of the baby. Siyempre, bata pa lang siya, so may binyagan, tapos mag-aaral yan someday. Basta ako po, ang plano kong gawin talaga sa buong buhay ko is to be the best dad. To be the best daddy for my Ada. So in other words, talagang pinaninindigan mo talaga si Ada. Apo. Mahal na mahal ko po yung batang yun. Okay. Pag sinabi pinanindigan, kasi ama ka na yan, for life, father ka ni Ada. So paano pa, ano pang mga nagawa mo para panindigan si Ada? Nag-promise po ako dun sa mami niya na kahit ano po mangyari,
andito na ako para kay Ada. Suportahan ko siya sa lahat. Lahat na. Money, love, pag may sakit yung bata, lahat ng kailangan ng bata ngayon, gagawin ko. Kaya yung buhay ko ngayon, mas, kung kilala niyo ako na medyo bad boy, na playboy, sobrang mag-iipo po yun ngayon. Actually, last Christmas, magkasama po kami ng bata. So, tatay ka na ngayon, responsable, may pinanindigan mo ng tatay ka. Ito ba ibig sabihin, goodbye na sa bad boy image ni Mark Heras? Yung sana naman po, sa pagiging bad boy, sa pagsasayo lang naman po yun. On the dance floor. Opo. Pero yun nga po, being a daddy now, gusto ko pong patunayan sa mga tao at sa lahat po ng gusto pang maniwala sa akin na magpapakabait po ako at ayusin ko yung buhay ko for my baby. Dahil iba na po yung usapan ngayon eh. Hindi na po ito basta laro-laro na sa trabaho, hindi na ito basta career. It's all about a baby, a kid na sobrang minahal ko. Kung mayroong kailangang hinga ng paumanhin, kanino ka dapat mag-sorry? Okay. Una-una po, I'm so sorry, Ina, Tita Nadia, Tito Boy, and the whole family of Ina, actually. So, sobrang sorry po sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Hindi ko po gustong saktan yung anak nyo, yung pamilya nyo. Pero, hindi ko na po kasi maitago si Ate. I mean, baby na po yung usapan eh. Alam ko, sobrang laking kasalanan yung nagawa ko sa kanila. Hindi ko alam kung matatanggap nila ako ulit or mapatawad pa nila ako someday or kung ano man. Pero this time, I just wanna say, I'm really sorry. Basta ngayon, ang aking target sa buhay, ang goal ko is to be there for Ada. So, paano ang love life mo? On hold? Wala na po muna. Mag-focus po muna ako sa aking anak. Ang priority mo, baby? Yes po. Oo. Pero paano naman ang mga fans? Yun po, sa mga fans, alam ko, alam ko, magugulat po sila. Depende po sa kanila yun kung susuportahan pa nila ako, kung mamali pa nila ako. Pero I'm only asking na sana po, maintindihan niyo yung sitwasyon ko. Kasi po, lahat naman ng tao dumarating sa ganito eh. And yung edad ko po ngayon, I'm already 27, di ba? So, hindi na rin po mali na magkaroon ako ng baby sa ganitong edad. Nasa tamang age na po ako eh, 27 na po ako eh. So sana po doon sa mga fans, sa mga nagmamahal sa akin, sana po, andyan pa rin kayo para supportahan ako. Sana po huwag kayong magalit sa akin. Andito po ako ngayon sa harapan nyo, nagsalita, umaamin. Sinasabi ko po lahat ng totoo na I'll be a good father to my baby, to my Ada. To be a responsible father for my baby. So ngayong inamin mo na ang lahat mo na sa palagay mo kaya matatanggap ka ng mga fans mo na dapat lang naman. Sana po. Sana po. Alam mo kasi Mark, wake-up calls are usually followed by promises and or resolutions, no? So at this point, ano magiging resolution mo after all this? Tito Butch, kailangan ko lang sabihin to. Tinatanong niyo ako kung bakit ngayon lang ako umamin, di ba? Sa totoo lang po, magulo yung isip ko. Naging pasaway ako, naging magulo yung buhay ko.
Pero naaalala ko yung pagmamahal ng magulang ko na binigay sa akin. At na-realize ko na wala akong obligasyon kundi pass on ang love na ito kay Ada. Sa lahat ng nasaktan ko, kasama na doon ang fans, na buong buo ang pagtanggap sa akin. Marami ako naging kasalanan. Pero ito lang masasabi ko. Hindi ko kasalanan si Ada. Actually, this interview is really totally all about Ada, di ba? Kasi you came Kasi, forward of course, because of Ada, because of your love for Ada. So anong message mo kay Ada? 6 years from now, makita niya to, di ba? Ada, I'm so sorry kung natagalan kitang aminin sa lahat ng tao. Pero I promise you and to your mom na I'll be there always to support you sa lahat ng bagay hanggang sa paglaki mo, hanggang sa mag-aral ka na. At nako Ada, mahirapan ka magkaroon ng boyfriend dahil ako ang tatay mo. Mahirapan ka. Seryoso. May pit kang father siguro, no? Opo, pero Ada, mahal na mahal kita. Kaya ako ginagawa ngayon to dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya ako umaamin sa harap ng lahat ng maraming tao. Sa buong mundo. Opo, sa buong mundo, umaamin ako dahil sobrang mahal kita. Okay, anyway, Mark, Thank muli ang aming pagsaludo sa iyo. We admire you for your bravery, for having come forward and expressed your love for Ada. Maraming salamat. There's nothing like letting it off your chest, di ba? And there's nothing like Oh, being a facing father. the truth. Yeah, Oo. and congratulations. Salamat. Maraming Congratulations, salamat. Okay. Mark. At magbabalik po ang Star Talk.